Magkapatid sa Northern Samar nagbistulang sex slaves dahil sa paulit-ulit na pangahalay sa kanila. Marami pa po akong mga pangarap na gusto kong gawin. Tapos may mga tao po na ginajudge na rin ako dahil nga sa nangyari po sa akin. Ang suspect, walang iba kundi ang sarili nilang amain. Umiiyak po ako habang nananaginip. Bumabalik po lahat yung ginawa niya sa akin. Simula hanggang sa dulo na nang ginawa niya sa akin. Lahat po, bumabalik. Inurin niya po mga hayop ng mga anak ko. Lalo na po pag wala ako. Mas maano pa sa diablo. Pero bukod sa pangmomolestya, may iba pang ibinulgar, sina Cristel at Jessa. Ano na naman yan, sir? Nakatikim din daw sila ng pagmamaltrato at pananakit mula kay Eric. Ayaw mo talagang paawat, ha? Kasi mas dako pas po sa inyo kardero. Ingagin, susuntok-tok dyan di sa tiyan. Dahil sa paulit-ulit na pang-abuso at pangmamaltrato sa magkapatid, naglakas loob na silang magsumbong sa kanilang inang si Joanne. Parang nabunutan po ako ng tinik. Masaya po, pero hindi pa naman nahuli ng time na yun, nakaalis na. Sinampahan ang suspect ng patong-patong na kaso ng 7 counts of rape at isang acts of lasciviousness. Pero ang suspect agad daw nag-travel to next destination mula Northern Samar patungo Maynila. Pero ang hindi alam ni Eric, sinundan pala siya ni Joanne papuntang Maynila. Actually po, pag Maynila po, hindi lang trabaho. Kasama ko siya sa plano na mahuli. Nitong June 2022, ibinaba ng Branch 38 Regional Trial Court ng Gamay, Northern Samar, ang warrant of arrest laban sa suspect. Nung binirify namin, siya ay listed as top 8 most wanted ng Northern Samar. Listed din siya sa municipal level. Agad na hinanap ng CIDG, DSOU, ang mga posibleng ruta ni Eric. Pero hindi ito naging madali para sa kanila. Napakailap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon dahil sa face mask. Tinatago niya talaga yung identity niya. Pero isang selfie ni Eric ang na-trace ng mga otoridad. Wala na silang inaksayang oras, kasama ang resibo, agad silang nagkasa ng entrapment operation. So, eto siya, ha? Tingnan niyo maigi. Ang palatandaan niya, meron siyang nunal dito sa kaliwang pisngi. Hindi tayo magkakamali kasi yung nunal ang pagbabatayan natin. Pagdating sa lugar, agad nasukol si Eric ng mga operatiba. Nung pumunta doon kumain, sinabayan ng ating tropa. So, nagkataon naman na talagang tatanggalin niya yung face mask. So, tinanggal yung face mask, nakita yung palatandaan na nunal. So, positive identification, hinuli na ng ating tropa. May warrant of arrest ka sa kasong rape at acts of lasciviousness na inisyo ni Judge Ricardo S.W. Amos ng Regional Trial Court Branch 38, Gamay, Northern Samar. Babasahan kita ng karapatan mo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol na iyong napili at kung hindi mo kaya, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. At may karapatang ka din kumuha ng iyong tagapagsuri. Naiintindihan ba ang iyong karapatan? Arestado ka muna, ha? Apo, sir. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Eric. Hindi ko po akalain na ganito habot sa ganito, ma'am. Sorry po. Doon po sa nagsampa sa akin, sana patawad niya kung ano man yung kasalanan ko. Hindi ko ina-expect na ganun yung palalim. Pero, sorry not sorry dahil pagkahaba-haba man ng taguan, ang biyahe niya ngayon ay patungong kulungan. Nang makarating sa CIDG DSOU office ang suspect. Teka, mukhang may hahabol pa yatang pasahero ah. Gigil na gigil si Joanne sa suspect. Nagya ka! Ganun ginawa mo sa anak ko! Nagtago ka na si Kaya! Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko! Nagya ka! Ganun ginawa mo sa anak ko! Sinira mo ang mga anak ko! Tagal kitang hinahanap buwan ka! Nagtago ka! Akala mo siguro pababayaan ako ni God, hindi! Tagal mong mga anak ko, hayop ka! Maliban sa gasa, hindi mo pinakain minsan ng mga anak ko! Binubugbog mo, hayop ka! Maganda ka lang sa harapan ko, yung pala pag nasa
Nakakatalikod na yun. Huwag ka. Ang kasalanan ko po doon kasi maaga pa, bata pa. Yun po naging kasalanan ko. Inaamin ko po yan. Sana bigyan niya ako ng chance. Patawad niya ako. Wala na, hindi kita patatawarin sa ginawa mo na yan. Dami mong kasalanan, buang ka. Hindi na uobra yung mukha mo sa akin, buang ka. Agad ibinalita ni Joanne sa kanyang mga anak ang pagkakadakip sa suspect. Matapos ang matagal yung paghihintay, ayan na po, nahuli na rin. Di natin nakalain na mahuhuli yun, di ba? Nag-uusap tayo dyan sa Samar. Yan na, nahuli rin. Ano na sa piling yun na nahuli na siya? Masaya. Masaya. Masaya at sawa ko sa kanya lang. Ginawa niya sa amin. Mga kapuso, noong nakaraang Martes, hinuli ng CIDG kasama ang resibo ang suspect sa isang rape case. Personal po tayong nagsadya ngayon dito sa Campo Crame para kunan ng panig ang suspect na ito na matapos maisagawa ang krimen sa Samar Province ay nagtago sa Malibay, Pasay kung saan din siya inoperate ng mga alagad ng batas. Sir, ano masasabi nyo dito ho sa kasong isinampa sa inyo? Doon po sa ipinasang sa akin, kinaso. Aminado po ako na may nangyari sa amin sa daughter ko. Sir, hindi nyo ba naisip na ito ho'y minor? Wala ho sa wastong pag-iisip para magbigay ng kanyang pasyat desisyon. Di ho ba kinakonsensya? Hindi na po pumasok sa akin ng gano'n, sir. Tapos yung noon na lang po nalaman na pagtanto ko na gano'n, yung mali, yung pagkatapos. Matapos ang 2 taong paghahanap sa suspect, sa wakas, nabunutan din ng tinik sa dibdib ang mag-iina. Pinapasalamat ko po sa Panginoon at sa mga iba pang tao na tulad ng mga pulis, ninyo po na natulungan po kami natulungan po ako na matupad yung dalangin ko na matagal na pong hinihiling. Anong masasabi nyo ngayon? Doon po sa pagkakamali na yun, katumbas po ng buhay ang nangyari sa akin, sa nangyari sa batang yun. Mapatawad mo na ako ng panahon, yung mga magulang. Sana dumating yung panahon na patawad nila ako. Malaking pagkakasala, malaking pagkakamali. Walang kapatawaran yan. Wala. Never po.